And this is it, January 1, 2024. Real Talk 101 Monday, episode 36. Kukuha tayo dito ng isang card. At tignan natin kung ito ba'y posibleng makakagaan sa sitwasyon na meron tayo ngayon or sa mga linggo pang darating. Okay? Happy New Year sa inyong lahat. Kukuha ho tayo dito. Okay. Dito naman tayo kumuha. Oh, trust. Oh my God, ang dami nito issue sa buhay. Okay. So, ayan na yata yung issue natin sa buong taon ng 2024. Ay, Diyos mio. Hedgehog, that is trust. This is a reminder that even if you feel that others do not understand you or get what you are doing, it is no excuse to curl up and hide. Sure, you may need a little bit of space right now, but the world needs your gifts and you are more than worthy. Okay? So, napakalawak ho ng word na ito. Kasi, ito yung punto na real talk, no? Kapag mahal mo ang tao, kaya mong ipagpalit lahat, kaya mong ipagpaliban lahat, alang-alang sa taong mahal mo. At ito din ang isa sa pinaka masakit na maging real talk, maging sugat or way, no, na masaktan ikaw, masugatan ikaw, na parang manlulumo ikaw. Kasi ito yung punto, real talk. Halimbawa, merong isang tao na nakasama mo sa buhay mo. Pwede siyang maging kaibigan, pwede mo siyang maging katrabaho, kabarkada, kamutual mo, boyfriend mo, live-in mo, barkada mo, kaklase or whatever, di ba? Nagkakapalagayan kayo ng loob, nagkakagaanan kayo ng loob. And then, there's at some point sa pagsasama ninyo or sa pagiging magka-close ninyong dalawa, ikaw, halimbawa na lalaki, you fell in love doon sa babae. Pero, alam ni babae na may asawa ka. At ikaw din, syempre, alam mo may asawa ka. Pero hindi mo napigilan ang sarili mo. Si babae at first, nagkakaroon ng gap sa'yo. And then, posible na si babae may iba ding gusto bago kanya napansin. No? To cut the story short, ando doon gumagalaw yon. So, kung sakali, no, ikaw yung lalaki na pinagkatiwalaan niya, no? Minahal ka niya, binuhos niya lahat sa'yo, yung inalagaan ta, no? Pinakita lahat-lahat. Yung walang halong pagkukunwari, walang halong pag-aalinlangan. In-adjust niya lahat para sa'yo. Kahit yung buhay niya, yung plano niya, no? Yung pangarap niya, in-adjust niya para sa'yo. Trust me, kapag yan ang nakasama mo sa buhay mo, ibig sabihin, walang lugar sa pagsasama ninyo ang salitang hiwalayan. Dahil, ganun na no? Lay down na. Isa itong, based on a client experience, no? May, halimbawa, si husband, no? Yung wife may husband. Di marunong magluto, di marunong magligpit, di marunong mag-alaga, di marunong humawak ng pera. And then, time will come. A decade or two, real talk, si husband meet someone, no, and that someone is very opposite sa wife niya. That person gives him all the attention that he never experienced doon sa wife niya. So,
lahat na experience niya dito. So, nung panahon na para na siyang pakiramdam niya, palalim ng palalim yung emosyon niya doon sa special person niya. Sa sobrang takot niya na baka hindi niya kayang gampanan ang ini-expect ng girl sa kanya. Bago pa siya hiwalayan ng babae, nagdesisyon na siyang iwanan ito at bumalik siya sa wife niya. No? Wala namang magawa talaga itong girl kasi alam naman talaga niya na may wife, di ba? And real talk, si girl is nanahimik. But at some point, the wife discovered na meron siyang iba, no? And then everything happened na. And then si husband ayaw aminin to protect that woman of her life, yung mahal niya. Nire-respeto niya. Yung para bang mas dinidepensahan niya yung babaeng ito rather than sa wife niya. So yung ginagawa niya, pilit niyang ina-adjust ang buhay niya. Pero few years later, hindi na talaga magwo-work on yung marriage nila. And then, na-discover ni husband kung paano nagsinungaling si wife niya when it comes to finances, sa pag-aalaga ng mga anak, hanggang sa conflicts doon sa mga magulang niya, sa in-laws, and everything na. Okay? So, itong trust na ito, kapag ikaw yung manugang, at walang tiwala sa'yo ang biyenan mo, habang buhay mo ng kalaban yan. That's the real talk right there. Alam mo kung bakit? Kung sa umpisa pa lang, no, na bago kayo ikinasal, na sense mo na parang mabigat ang dugo ng biyenan mo sa'yo, mag-isip ka bago ka magpakasal. Kasi mas maganda pa na real talk, magsama muna kayo kahit 1 taon lang, 24/7. Kasi doon mo ma-discover kung ano yung ugali ng bawat isa. Everything follows right there. And then, another real talk dito is, kapag hindi ka bet ng biyenan mo, and then, halimbawa, ikaw yung tipo ng babae na gumawa ka lang ng paraan para mapasaya si lalaki, which is anak ng biyenan mo, ayun, nagtagumpay ka, nabuntis ka, no? And then, nung nabuntis ka, hindi ka pinakasalan agad. Kasi nga, ayaw ng pamilya ng lalaki. At ikaw naman, alam mo na bago mo pinakasalan si lalaki, may mahal siyang iba. May gusto siyang pakasalang iba. Yung ginawa mo, nag-overtake ka lang para ikaw yung maging wife. O, di ba? Sa kasalukuyan, ikaw yung mayabang, na ikaw yung legal wife. Pero ang hindi alam ng iba, kung paano ka naging legal wife. And that's the real talk right there. Kasi minsan, sa social media, pag sinabi mong legal wife ka, legal husband ka, and then pag narinig mo yung third party person, andun agad negative. But to start this 2024, gusto kong i-emphasize sa lahat at gusto kong i-share nyo ang video na ito. Real talk, hindi lahat ng naging asawa ay kusang pinakasalan. Yung iba pinikot, yung iba tinakot, yung iba naman dahil sa utang, yung iba sa kasunduan ng magulang. And that's the real talk right there. Napakasakit ng katotohanan. Kaya kung ikaw yung tipo ng wife or husband that was legally married sa tao, pero nakuha mo yung title na husband ka or wife ka dahil sa hindi magandang paraan, huwag kang magmayabang. Dahil nandyan si karma, nandyan si tadhana. Never kang magiging masaya sa marriage life mo kung yung taong kinuha mo ay ninakaw mo rin sa iba. At higit sa lahat, kung yung tao na yan, no, na naging asawa mo, hanggang ngayon, may kinikimkim pang sama ng loob at tampo sa'yo, patay ka dyan kay karma. That's the real talk right there. Spread this video, please.